tayo ni Lord sa mga ganung bagay. Lalo sa mga estudyante, no? Ang sarap kaya nung nagkaka-honor, no? Yung bang tatanggap ka ng honor, kasi alam mo pinagpaguran mo yan. Sabi nga, sunod kilay. So, ibig sabihin, kaya mo mararamdaman niya yung saya kasi dinahanap mo yan. Kasi niyo po yun, lahat ng hindi mo pinaghirapan, walang value sa'yo. Tama po ba? Yung madadali mong makuha, hindi mo alam yung halaga ng bagay na ito. Tama po? Isa po sana naranasan ko yun. Kaya po ito pong ginagawa natin. Sobrang na-appreciate ko siya. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, from the past 12 years, ganun ako niready ng Lord. 12 years. So, ibig sabihin, sa isang bagay na gusto mo pala, mas maganda kahit nahihirapan. Amen? Bakit po? Para ma-appreciate mo yung mga bagay na ginagawa mo. So, meron naman din pong madadali na minsan niya, hindi mo naman pinag-try, dumating sa'yo. So, ang tawag naman po dyan, favor. Amen? Sabi mo nga po sa katabi mo, favor. So, God, our God is omnipotent God. So, pag sabi mo omnipotent, He has unlimited power and able to do anything. So, siya po ay omnipotent God. Siya daw ay merong unlimited power. Kung sinabi mong unlimited, hindi po nauubusan. Amen? Ibig sabihin po, ang Diyos natin ay hindi po siya na-check operator. Yung mga inabot po ang lumang cellphone, di ba? Yung unlimited mo na yan na text, unlimited call mo, di ba? Ang saya na pag-ligan. Pero pag na-check off na, wala na. Check operator. Ganon din po kay Lord. Mabaliktaran naman si Lord. Sapagkat si Lord po ay only call. Yun po dito na anytime pwede kang tumawag kay Lord. Amen? Only call po si Lord. So, pwede po tayong tumawag sa Kanya anytime. So, tanong ko po, halimbawa po, may po ay mag-business, tapos may malaking capital. Ang tanong ko, kanino ka makikipag-partnership po kayo? Makikipag-partnership po ba kayo sa hindi marunong mag-business? O doon ka na sa sigurado? Sigurado? Sapagkat pag nag-invest ka sa maling tao, maling business, so yung partner mo, hindi siya expert doon, babagsak ang business. So, ganun din po sa mga bagay kapamagay. So, sa buhay po, dapat meron kang partnership with the Lord. Amen? Sapagkat pag meron kang partnership kay Lord, kasi po si Lord ay subok na. Amen po? Subok na kailangan mo pong pagtiwalaan sapagkat sabi nga dyan, alam ni Lord na. Amen? Sapagkat pagkaalam po ng isang tao, lalo na si Lord, ang sarap po sa mga kasamahan ng tao. Amen? Lalo po tayo po'y namamasyal, pag pupunta tayo sa ibang lugar, tama po, masarap magtanong doon sa may alam ng lugar. Isa doon sa, di ko rin sure kung diyan po talaga. So, maliligaw po tayo mapapagod. So, dito po, sabi nga po kanina, goal is not goal without a plan. And it's just a wish. So, kailangan po talaga ang buhay natin ay pinapakalaman. Amen? Ang buhay po kasi natin, sa movie, merong rewind. Pwede mong ulitin. Pero alam niyo po, sa buhay, once na dumaan na yan, hindi mo na pwede i-move backward. Pwede po ba yun? Hindi, no? Kaya po, every decision always matter. Ibig sabihin, bawat decision po natin, meron siyang consequences. At pag sabi consequences, mayroong maganda, mayroong pangit. Tama po? Yung bawat decision mo raw, pwedeng may maganda siyang resulta. O hindi mo. Kaya po, napaka-crucial ng ating kaisipan at mahalaga po na dapat ito po ay naka-align po kung paano mag-succeed. Tanong ko po sa inyo ulit, sino pong dito gusto mo yung plano po mag-succeed? Okay? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Yung plano po natin, gusto ni Lord magtagumpay ka. Gusto niyo po magtagumpay sa mga plano sa buhay? Amen? Kasi kung tinanong ko po kayo, alam ko po marami kayong plano sa buhay. So, sabi rito sa Proverbs chapter 16 verse 3. Ito po ay sinulat ng isang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo ito. Walang iba kundi si Haring Solomon. At bagamat meron siyang sariling karunungan, bigay ni Lord, may diskarte siya. Pero nagtiwala pa rin siya kay Lord. Ano pong sabi niya? Sa Proverbs 16 verse 3.
Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your path. So pag sinabi kong commit to the Lord, yung bang itatalaga mo sa Diyos yung plano. Ito dito pag may plano kayo, pag sinasabi mo muna kayo bago mo simulan. Tama po? Kaya nga may mga business na, pansin niyo po, may mga business na nagkakating ribbon, may mga ganun, di ba? Mga ceremony na i-pray mo na yung business bago nila buksan. Kasi po, isa po sa pagpapakita that you are committed to the plan of God. Ibig sabihin po, committed ka na alam mo kasama mo sila. Kasi po ang hirap ng patakbo ng isang business o kaya ng isang plano mo sa buhay nang hindi kasama sila. So, isa po sa mga dangerous thing na pwede natin gawin kapag hindi kasama sila. Pansinin niyo po, may mga business na ang ganda ng mapiling, pero hindi nagtagal. Yung bang dati ay napakalakas na business, pero magtataka ka, bigla na lang isang araw na wala. Tama? Nagaya po ng Kodak Company, kasi ang Kodak ay, naalala niya ako po, inabot ko rin yan. The best na ano yan. Diba, alagaan mo pa yung film nun. Kasi pag nawala yun, na-develop kasi yun, diba? Minsan nagkakaproblema pag hindi mo naalagaan yung film. So, yung negative na tinatawag. So, si Kodak, naniniwala sila na beauty is natural. Ibig sabihin, pag pinicturean ka, okay lang kahit may ganun-ganon, naman yun eh. Ako naman talaga yan, di ba? So, ayun yung signature ng Kodak. Ibig sabihin, hindi kailangan ng filter para yung tunay na ako ay makita. Ay, grabe, no? Ganyan po ka-try ng Kodak. Ano yung po nangyari? Inoperan sila ng upgrading, inoperan sila ng maraming chance para mag-upgrade. Ayun po, hindi nila ginawa. And look at Kodak, 20 years ago o 15 years ago, wala na sila. Bakit po hindi sila nag-adapt na changes? Sapagkat ang kaisipan po ng tao dapat nagkakaroon siya ng adaptation. Ibig sabihin po, araw-araw ng buhay mo dapat meron kang napagtatanong ng bago. Hindi ko dito minsan pag nakikinig ka ng word, napapaganon ka sa isip mo, yung bang isa kahit ikaw lang mag-isa sa kusina, hindi lang mapapaganon ka. Bakit po? Yung kaisipan po natin hindi nagagdagan Diyos. Amen? Sapagkat napakalaga po na ating kaisipan, meron siyang upgrading. Sabi mo ako sa tabi mo, magle-level up tayo. Yan. Ibig sabihin yung plano mo maliit, pakalaki mo. Yung bang dati yung concern mo lang, sarili mo lang, me, myself, and I, ngayon, yung ibang tao may pakialam na natin. Amen? So, napakalaga po na tayo po ay hindi lang siya selfish ambition. Sabi nga po, ni John Maxwell, isa po siyang motivational speaker, at the same time, naging pastor niya siya. At ang sabi niya po, na dapat ang kaisipan po natin ay nagle-level. Ang kaisipan daw po ng isang tao, pag hindi niya, kasi nga po kailangan kumbaga sa lapis, dapat pinatasahan. Pag hindi mo raw yan inalagaan, hindi mo i-develop, mananatili ka lang sa level. So, napakalaga po na dapat meron tayong next level sa buhay. So, commit to the Lord whatever you do. So, lahat daw po ng ginagawa natin, isang bunin natin si Lord, and He will establish the plan. So, dito po sa ano na to, marami po dito na pumapalya. So, kaya po nalabanggit natin sa verse na to, kasi ang ginagawa lang po nila ay naggagawa lang sila, nagpaplano lang sila, pero hindi nila itinatalagaan. Amen? So, pag sinabi mong tinatalaga, yung bang umaasa ka na may gagawin sila. Naalala niyo po yung preaching natin last Sunday? The heart of armor bearer. So, sabi nila, baka sakaling samahan tayo ng Diyos. Amen? Bakit? They recognize God, kaya po sinamahan sila ng Diyos. Tignan nga po natin, di ba yung nakalaban nila? 36,000 versus 2 person. Pero alam po ba, you and God are majority. Amen?
ikawan si Lord, kahit marami pa yan, panalo na tayo. Ang isang tao daw, kahit isa lang yan, basta sinamahan ni Lord, tagumpay. Kaya niyang pumatay ng thousands, hundreds, basta asahan siya. So, alam po ba natin that the mind of Christ has the power to solve and conquers everything. Amen? Si Jesus po ay napakatindi ng kanyang IQ. Napakasa niyo po ang kwento, no? Yung mga Pariseo, kinukulit siya. Kumbaga, hinahamon siya. Pero bago pa magsalita yung mga Pariseo, alam niyo na yung nasa isip ng mga tao. Kung ba nabasa niyo ba yan? Yung bang hindi pa nagsasalita si Jesus, nakikita niyo na yung bawat kung anong nasa puso at isip niya. So, naniniwala po ako, bakit sa po sa atin, alam ni Lord yung puso mo yung ba? Alam po ni Lord kung gaano ka kaseryoso sa Kanya. Kung gaano siya ka-valuable sa iyo. Kasi po, walang ibang makakapag-validate na kundi ang ating Panginoon. So, our key text this morning, dito po natin matatagpuan niya sa John chapter 6, verse 1 to 14. The feeding of the 5,000. So, ang Matthew, Mark, Luke dyan po, background lang po, para maintindihan natin yung Bible. Ang Matthew, Mark, Luke dyan, ang tawag po dyan ay gospel. Kaya ano po yung gospel? Ano ibig sabihin ng gospel? Pag sinabing gospel, dyan po nakapaloob ang kapanganakan ni Jesus, pamumuhay ni Jesus, at ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay. Ano daw? Christ born, Christ death, and Christ risen. So, sa pagbangon ng ating po Panginoon Jesus. So, mababasa niyo yan ang buhay ni Kristo. Ano daw po yung Matthew, Mark, Luke dyan? It is the book of gospel. So, malinaw po sa atin, bagamat ang gospel, pag sinabi buong Bible, pero pag i-specify, yan po. Para po meron tayong knowledge sa Bible na ang Matthew, Mark, Luke dyan, it's all about the story of Jesus. Kaya po sa mga, encourage po sa mga, kaya gusto kong magsimula ng relasyon kay Lord, pwede po kayo mag-start dyan sa 4 na book na ito. Pwede niyo pong simulan sa Book of Matthew. Kahit isang chapter a day, napakalago. Bakit po, pag nagbabasa ka ng Bible, bukod sa natututo ka na, nalalaman mo yung story, alam niyo po, mararamdaman ko dyan, ikaw yung kinakausap ng Bible. Amen? May mga salita po dyan na hindi naman direct sa'yo, pero parang ikaw yung nagsasabi ng Bible. Naranasan niyo po yan. Kaya po ang Bible is an exciting book sapagkat ang book na po ito ay buhay. Amen? And the Bible is the most selling book of all time. Makikita niyo po sa istorya. Ngayon po ang pinakamabentang libro sa kasaysayan po ng ating bansa. At ganoon din po, sabi rito, bakit 5,000? So, alam niyo po ba, actually, hindi lang po yan 5,000. Kasi po, pag sinabing 5,000, ang tinutukoy lang po dyan, yung po mga kalalakihan. Kaya paano naman yung asawa? Paano yung mga anak? Diba? So, mas maintindihan po natin yan. Kasi sabi rito, at this time in the Bible, when census hour counts are taken, they typically focus on adult males. So, often to those military ages, these are the individuals expected to participate in the defense or labor. This practice stems for the patriarchal, societal, structure and cultural norms of the time when men primarily see the heads of household and representatives of their families. So, naandun po pala sila sa ages kung saan, sabi nga po Rod, kailangan nila, kumbaga sa panahon po natin ngayon, ito po yung mga reserve army. Ibig sabihin po, ito po pala, kaya pala main purpose nila, main focus nila mga adult na kalalakihan. Kasi sila yung equal to fight. Kaya po ang bilang that time, bawat isang lalaki, representative na yung pamilya. Kaya po naging 5,000. Eh kung kuya may asawa yan, tsaka may anak, sabihin natin tingin isa lang naman, isang anak, tapos kasama yung asawa. Times 3. Ilan po sila na? 15,000. So, parang ano yan, no? Kumbaga kung i-ano natin, the feeding of 15,000. Gaano po karami 15,000?
Grabe, no? Sa anniversary po natin, estimation lang naman po ng pricing sa hindi kumulang. 10K. Grabe. Nakakakilabot yung dami niya. Pero yung 15K, pag in-imagine, napakarami po nun. Tama po? So, napakahirap isipin niya. Kasi sabi rito, kapakainin ni Jesus sa 15,000. Ate kung basahin yung verse na ito, napakaganda po nito ang kwento na to. Sa aklat po ni Juan, sa kabanata 6, mula 1 hanggang 8. So, pagpapakain sa 5,000. Ang sabi po ng verse 1, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag na Tiberias. Verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. So, the mind of Christ that solves and conquers everything. Sabi kasi rito sa verse 2, nakita niya, sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. So, si Jesus po, napaka-compassionate po ni Jesus. Isa po sa katangian natin po, Panginoon, napaka-mahabagin po ng Diyos. Yung bang pag tinignan niya ang isang bagay, hindi niya kayang matiis. Hindi niya kayang masigura na wala siyang gagawing action. At isa po yun sa mahalaga na meron tayo. Tawag po niyang compassion. Ibig sabihin, si Jesus, pag nakikita niya isang tao, lalo't may sakit, hindi niya maating na hindi pagalingin. Hindi niya maating na iwanan na lang o umalis na siya. Hindi niya, wala siyang ginagawa sa tao. So tayo po, ganoon din po. Tinitignan niya po tayo ngayong umagang to na hindi lang basta-basta na normal na nakaupo ka lang. Gusto po ni Lord, the more na tinitignan ka po niya ngayong umagang to, gusto niyang tulungan ka kung ano yung problema mo. Gusto po ni Lord na matulungan tayo. Kasi sabi ito, number 1, the mindset of Jesus Christ is the mindset to bring healing to the sick and broken-hearted. Na broken-hearted na po ba? Pag sabi broken-hearted, pwedeng ano yan, sa magulang, sa asawa. Tapos yung, ako po kasi, dati pag nag-apply po ako, dami mo resume. Kasi dami ang resume na yun, hindi ako natanggap. Diba, 6 na resume, walang tumanggap, pabira rejection, yung broken heart ako na. Tapos po, minsan kahit 10, may isang nakalusot. Pero yung rejection ay napakarami. Kilala niyo po si Jack Ma? Isa sa mga billionaire ng China. Siya po yung may-ari ng Alibaba. So, napakalaking giant company siya. Siya po ang nagpasimula ng e-commerce. Hindi pa uso ang internet noon, hindi pa ganun kaputok ang internet. So siya, sinigulan niya na po yun. Wala pang Shopee noon, pero siya meron. Meron ng Lazada, wala pang Lazada, pero siya nagsisimula na siya ng kanyang internet selling. Ngayon po, sabi sa kanya, baliw ka. Nagtitrip ka sa buhay. Sinong maniniwala sa'yo? At ang una niyang customer, walang iba, yung empleyado niya rin. Yung tinetesting lang nila. Bibili ako sa ano mga. Hanggang ganun yung ginagawa nila. At ngayon po, lahat ng tinatawag na, ano po ang tawag na, nakalimutan ko. Yung lahat ng kikitain ng mga e-commerce, meron siyang percentage. Bakit? Siya po ang nakaisip. Siya po ang may idea yung tinatawag na e-commerce. Ngayon po, siya po ay isa sa mga top billionaires ng China. Ano po ibig sabihin sa mga bagay na to? So yung kaisipan niya, bagamat hindi pa timing, pero meron siya. Tayo po, may mga idea tayo sa buhay na minsan parang walang maniniwala sa'yo. Tama ba? Minsan sa pagbinigyan ka ng idea ni Lord, yung bang tingin sa'yo ng mga tao, mukhang suntok sa buwan yung plano mo Tama po? Ako po yung inopen ko rin ng vision na ito dito sa Rizal. Talagang kahit ako po sa sarili ko, hindi rin ako niniwala. Pero ang hirap naman ng Lord, ang hirap isipin na magkakaroon ng crisis sa Lord. Hindi pa nang mangyayari yun. And sabi ko nga po, once na maabot mo yung
wisdom ni Lord, once na maunawa mo yung plano ni Lord, alam niyo po, doon mo lang masasabi, pwede nga, posible nga. So, and the rest is history. Nandito po tayo, ginagawa po natin yung kalaban. Amen? Sino ba excited na yung idea ni Lord sa buhay mo, na ilalabas mo rin yan? Amen? Hindi ko po kayo kilala personally, pero alam ko po, merong tinatawag na the great idea sa iyo kung makakasip. O baka meron na, ayaw mo lang i-execute, baka natatakot ka. Baka kinakausap ka na pala ni Lord mo mag-business ka ng better. Ikaw na lang may ayaw, gusto na ni Lord. Si Lord pala, gusto ka na i-bless ni Lord. Baka tayo na lang ayaw. Tama po ba? Nakakasa ni Boy. Yung bang tayo na lang ang inaantay ni Lord para mangyari yung mga plano ni Lord. Amen? So, si Jesus, ayun po yung kanyang ginagawa. Gusto niyang pagalingin ang mga may sakit at ang mga broken hearted. Pag sinabing sakit, hindi lang naman po physically yan, pero ayan po ay spiritual state. Hello. Yeah. Hello. Okay. Sabi po ng verse 3, basahin po natin verse 3. Umakyat si Jesus sa bundok, kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Verse 4, doon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumating ang napakaraming tao. Si Jesus po kasi that time ay sinimulan niya po niya ang kanyang ministry. Si Jesus po that time, pwede po siyang tawagin na famous. Yan. Sa tanong natin yan, kasi yung famous, yun yung mga sikat na kilalang tao, kilalang personality. Pero that time, si Jesus po ay naging famous because nababalita ang kanyang ginagawa. Yung nagpapagaling na may sakit, yung pilay nakalakad, ang bulan nakakita. Kasi po, napaka-imposible at wala pong gumagawa that time sa panahon ko. Pero nung nabalitaan po ng mga tao yan, ay marami pong humabol kay Jesus. Kasi po, di ba, kung mababasa nyo kasaysayan, may mga dala-dala silang lupo, may dala-dala silang may mga bulag. Meron niya po diyan, may binuhay si Jesus na patay. So ano po ibig sabihin ng mga bagay na yun? Si Jesus po, siya na lang po yung natitirang pag-asa ng mga tao. Amen? Wala nang ibang option para gumaling, hindi si Jesus. So, sa buhay po natin, dapat po, bagamat we have more resources para po tayo ay mabuhay, pero yun po ba, dapat the best thing na meron tayong pagkakatiwala, walang baka si Lord po ay hindi siya dapat maging last resort. Dapat maging first priority. Kasi po ang tao, sabi nga po natin last week, na meron siyang angking kayabangan talaga. Ibig sabihin, hanggat kaya niya, magtitiwala siya sa kakayahan niya. Hanggat kaya niya, saka ako na unahin si Lord. Mahalaga to, karir to eh. Hindi ko pwedeng iwanan to sapagkat nakataya rin to yung promotion. So maraming tao naman, nandiyan na yung promotion, kaso mali yung way niya para mabigyan. So alam niyo po ba, pag si Lord ang nagbigay ng promotion, it is the best thing na pag timing niya, yun po yung the best timing of our lives. Amen? So yung panahon ni Lord, mas the best. Kung baga sa mangga, baka bubot pa yan, napakala. So pagkahinog na yun po yan, yun po yung the best timing. Sapagkat tinignan ni Jesus sa mga tao, dumarating yung mga tao. Ganun po natin tignan ang bawat sitwasyon natin buhay. Tingnan natin ang mga tao. Ano kayang kailangan dito? Amen? Every time na makikita ng tao, ang mga kailangan ko is not just material. Sabi mo, baka padala sa akin ni Lord to, baka may masabi ako sa kanya, babago yung kaisa. Babago yung puso mo. Amen? Sapagkat
ang mga tao po, hindi po aksidente na ilalapit po sa ating Lord. Minsan po may makakausap ka, bigla na lang mag-open sa'yo. Naranasan niyo na po yun. Isa lang po sigurado kaya nag-open yun. Meron kang masasabi sa akin na makakatulog. Si Jesus, nung tinignan niya yung mga tao, inisip niya agad, ano yung pwede kong gawin sa mga to? Ano yung pwede kong ipabaon sa mga to? Every time na umupo sila sa akin. Ibig sabihin, every time na makikinig sila sa akin. So, the mindset of Christ that solves, conquers everything. Number 2, the mindset of reaching the lost with deep compassion. So, ang tindi po ng kaisipan ni Lord, no? Ang mindset agad ni Lord, harvest to. Ang mindset agad ni Lord, hindi lahat to ligtas na. Tama ba? Hindi lahat ng nandito save na. Ibig sabihin, panglangit. Kaya po lang yung lingkod, every time din po na nakikita ko po kayo, at ang mga ibang mga tao, thankful ako kay Lord kasi meron tayong kaisipan na binigyan tayo ng extension of the night. So kung gusto ng ganong kaisipan, yung kaisipan ni Lord, naiisip mo rin. At yung damdamin ni Lord, hindi yung damdamin mo rin. So kung gusto mong maranasan, yung bang naranasan mo nga ako, nabanggit ko sa inyo, pinuntahan ko na, tapos umalis na ako. So, may pangangailangan yung tao. Tapos hindi ka makakatulog, hindi ka makakali, pinababalikan mo. Tapos yung pinabibigay mo na yung pinabibigay ni Lord, sakto, kailangan mo to. Karanasan nyo na yung gano'n. Yung bang yung binigay mo na simpleng bagay na yun, nakita sa Kristo sa Lord. Yung parang ang Jesus sa paningin niya ng time na yun. Kung gusto mong magkaroon ka ng kaisipan na kagagay. Kasi sabi rito, reaching the lost with deep compassion. Alam niyo po ba sa langit, magkikita-kita tayo. Kahit minsan masama loob mo niya sa miyembro ng pamilya mo. Diba? Minsan may kasama ka sa lugar niyo. Hindi mo kasundo. Diba? Christian din pala siya. Makikita rin pala kayo sa langit. Kasi sabi rito, the mindset reaching the lost with deep compassion. Kaya po ang mga tao pala, pagamat ma-share mo siya, ma-encourage mo siya, makipakilala mo si Jesus, ganito ba, baka sa langit, magpasalamat sa iyo. Sabihin sa iyo, salamat kasi nung nasa lupa ako, sinara mo. Kaya ngayon na nandito ako, nakasama ka. Hindi kong gusto kong maranasin, magpapasalamat sa iyong tao kasi may ginawa ka sa buhay. Amen? So, lahat po tayo, we are already saved because of the grace of God. Pero ang tanong na lang po pala rito sa ginagawa natin ako, sino yung gusto natin isama pagdating sa kabilang? Sino po yung gusto mong makasama sa langit? Kapag po, nagkaroon po kami ng sharing dito sa shop. At nakaka-bless po kasi gagawin na namin siya consistently once a week. Amen? So yung mga hindi nakaka-church, nahaabot na po ng gospel na yun. At I do believe, na darating time, pag nasa langit na tayo, makikita kita tayo. Amen? At hindi ko man sasabihin magpitay nyo sila sa akin, pero yung makita mo lang sila, kasama mo sila. Kasi kung malaking bagay. Amen? Kaya po ang gospel dapat atin pong sinishare po sa mga tao. At ang gospel po, hindi naman kailangan ma-share mo yung salita mismo. Pagkamat hindi po tayo well-educated sa word of God. Pero yung bang matouch mo yung buhay niya, may magawa ka sa buhay niya, na something na mag-move yung heart niya, ano po napakalaking bagay. Amen? Pwede mo palakpakan namin si Lord. Sabi po ng Matthew 9, verse 36, talon lang po tayo sa ibang book. Sabi ito, when he saw the crowds, he was deeply moved with compassion for them because they were troubled and helpless, like sheep without shepherd. So, balikan natin ulit yung verse kanina. Ayan po yung halos kapareha itong pong verse na to, sa verse. So, nung tinignan ni Jesus, ang tingin pala ni Lord sa kanila, yung needs nila.
Grabe, no? Isa po sa palatandaan na meron ka ng kaisipan nyo. Pag nakita mo na yung ibang tao, not according to their appearance, but their needs. Isa ka na, meron ka ng kaisipan na kagaya kay Jesus. Isa po yung sa mga senyales na meron ka ng kaisipan na kagaya kay Jesus. Kasi unang tingin mo pa lang, alam mo may kailangan siya. Amen? At si Jesus, sabi niya, ang tingin niya po rito, para daw mga tupa na walang kasi. So, wala silang sense of direction. So, ang isang tao po na walang Diyos sa buhay, wala po kayo, wala siyang clear destination. Hindi niya alam kung para saan ba siya. Kaya ang tao explorer, no? Explorer siya. Marami siyang gustong subukan, marami siyang gustong gawin. Kasi hindi niya pa alam kung ano talaga yung gagawin. Bakit? Walang nagpapastas. Walang nag-guide sa kanya, walang nag-lead sa kanya. Ngayon po, kahit anong edad po natin, mahalaga po na meron nag-lead sa akin. Kaya pa niyo yung lingkod, meron po akong sinusundan. At yung sinusundan ko, sinisigurado ko rin, sinusundan niya rin si Lord. Kasi po, hindi ko siya susundan kung hindi niya sinusundan siya. Pero hindi po ang inyong lingkod, thankful po ako kasi nandito po kayo. You are following the Word of God. Nakikinig po kayo sa salita ng Lord sa pamamagitan po ng lingkod. Because sinachannel po natin kung ano narinig natin sa iyo. Amen? So, ganun po tignan ng Lord ang mga tao. Meron daw malalim na kahabagan. So, the mindset of Christ that solves and conquers everything, the mindset of preaching the lost with compassion. So, ganun po yung puso ni Lord, may matinding malasakit sa pagdating sa mga tao. So, tinanong niya si Felipe, tuloy lang po natin, no? Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Ilan daw po yung tao? 5,000, pero in-arrange, nasa 15,000, tapos tinanong niya yung kanyang isang disciple, saan kaya tayo pwedeng makabili ng tinapay para makakain? Pag kayo po tinanong, meron po bang bakery na kaya mag-produce ng 15,000 tinapay? In a matter of an hour. Siyempre, magsishare si Jesus yan, ha? Ako nagsishare, pwedeng mag-bake. Kaso, hindi maluluto yun ng ganda naman. 15,000 na tinapay. Kaya ba ni Lord yan? Kaya ba ng tao yan? Si Lord kaya, pero yung tao, ang hirap kasi yan, no? Sasabog yung utak mo. 15,000 sa oras. Kahit siguro lahat ng bakery puntahan nyo, hindi nyo pala makaproduce. Pero nakaka-excite po itong verse na to kasi sabi rito, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Yan. So sometimes may papaisip po sa'yo si Lord na nakakabaliw. Ito rin ang minsan nababaliw ka na kasi may sinasabi sa'yo si Lord, ang hirap papasokin sa utak. Diba? Yung bang kaisipan po natin, pang 2 gig lang, 2 gig, gigabyte. Pero ang pilihan ni XCL ni Lord, 1 terabyte. Sa mga nailap po sa ating ano. Ang hirap, no? Nasabog ka, hindi much eh. Diba? Ako one time, makalipat din po akong bata ng aking po kabataan. Yung dynamo kasi, natutuwa ako din, mabilis siya yung, pag ginagano sa battery, pag pinagdikit mo po sa battery, bumibilis ng galing sa lagyan na LC. Ginawa ko, nilagyan ko ng plug, kaya ako sinaksak doon sa may plug talaga. Sumabog yung namin. Sumabog yung saksakan kasama yung mga appliances na yun. Pinagalitan ako ng mama. So bakit? Hindi pala sukat yung kakayahan mo sa dynamo. Galit na galit sa akin si mama nun. Talagang hinabol ako. So ano po ibig sabihin? Yung kaisipan ni Lord talagang napaka-lawak. Hindi talaga magmamatch sa kaisipan ni Lord. Kasi ikaw po naman sabihan ka, katabi ka ni Jesus. Imagine niyo po kayo yung katabi ni Jesus. Sabihin sa'yo, pakainin nga natin sa kaya tayo pwede makakuha ng mapakain sa mga to. 15,000. Diba? Kahit sa po sa atin, wala po naman ng Lord. Napaka-imposible. Pero sabi rito, ginawa lang po ni Jesus, sinabi niya lang po ito upang subukan si Felipe. Ang ganda po nito, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sabi, no? Utak leader to si Jesus.
sa mga leader po, nag-lead ng mga company, sa mga nakatasak ng leader sa school, ang gandang kaisipan ito, no? Alam mo naman na yung sitwasyon, pero gusto mo lang tignan yung utak ng mga tao. Kung paano mag-isip. Diba? Kung bang nakatulala na lang. Kasi may ganun, no? Sa sobrang hirap nung sinishare ng boss nila, tulala na lang siya. Okay. Pero sa totoo, hindi niya alam paano gawin. Kasi sabi rito, alam na ni Jesus na kanila. Sino pong naniniwala ulit na alam naman ni Lord talaga ang gagawin niya sa buhay? Amen? Alam na po ni Lord. Planado na po tayo ng Lord. Kasi sabi ng Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. So, talagang matalino ang Diyos. Bago pa tayo nilalangin, planado na tayo. The mindset of God that conquers and solves everything. Number 3, the mindset of testing the spirit. Tinas ko ba niya si Philip? Grabe, no? Tinignan niya kung paano mag-isip. Alam niyo ba, ang tinatanong po ni Lord yan, hindi naman yung paano mapapakain. Pero how we respond sa sinasabi ko. Kaya po nang nababanggit natin, may mga siyasabihin sa si Lord. May papagawa po sa akin si Lord na mukhang mahirap. Amen? Kaya po siya mukhang mahirap kapag sinabi sa atin ni Lord. Kasi ang thinking po natin, tayo yung gagawin. Kaya po, Lord, mahirap yan. Hindi kaya yan. Pero once na tinignan mo siya in the perspective of God, kaya to. Kaya mo to, Lord. Diba? Alam niyo po, bago natin simulan ng ministry, expect ko na po talaga, siyempre, gagastos tayo. Expect na natin na, Lord, di naman madali talaga. Ang vision mo, mayroon niyang ano. Hindi pwede hindi ka gagamit ng pera sa ministry. Ngayon po, sabi ko lang kay Lord, Lord, your will is your bill. Wala ka, Lord. Will mo yan, Lord. Basta, your will is your bill. Sabi ko. Kasi, na-encourage na rin tayo ni Lord na mag-pray na kayo ng lugar sa lugar. Kasi pa excited, lilipat tayo. Samahan niyo po ako manalangin. Sabi ko lang kay Lord, pag nangupahan, hindi naman pwedeng wait. Kaya po ba rin bayad yung wait? 15 po kami sa lugar na to. Ayun po yung bayad namin sa inyo. Baka buhusan tayo ng tulog din nangyari. So, samahan niyo po ako manalangin. Sapagkat, nag-iisip pala si Lord ng advice. Siyempre tayo, masaya tayo, di ba? May lugar tayo, libre. Thankful tayo so much. Thankful tayo sa ating mga may-ari po ng lugar na to. But we need, si Lord po, gusto niya mag-isip tayo ng higit pa rin. Gusto niya ni Lord advance. Advance talaga si Lord. Sabi niya, mag-isip na kayo. Kasi siyempre, may bagyong paparating, may naasahan na mangyayari. At the same time, yung winning natin. Okay? Ay ko, Lord, parang umano yung attendance natin na. Parang munti Hindi, ini-irritate ko lang kayo para talagang bumaba na kayo. So, yun po yung impression ng Lord. Ini-irritate lang kita para, kasi pansinin niyo, pag dumadami tayo, siyempre mag-stay pa rin tayo rito. Hindi natin ramdam yung irritation. Tama ba? So, bagamat we are so much thankful at nagkakaroon tayo ng, ang offering po kasi natin, lumalakad lang tayo pa tayo sa biyaya ng Lord na nakakapag-surrender po tayo sa ating main church. So, hindi naman po, sa atin pa rin yun, naiipon namin. So, we are so much thankful, malaking tulong po talaga yung pagpapagamit ng shop. Kaya po, we praise God sa Ignacia family. We so much thankful po sapagkat ang vision ni Lord ay nakakapagpatuloy dahil sa mga ganitong. So, lahat po ng yan, it's about the mindset of testing the spirit. So, lahat po ay inaalaw ni Lord kasi sinecheck ni Lord yung spirit. Sabi nga po ng verse, if we want to know the spirit, test the spirit. So, sabi rito, kung gusto raw po natin malaman kung talagang para kay Lord yung kanyang spirit. Kay Lord ba talaga ito? Testing nga natin. Kasi sabi diyan, in the Bible, which encourage believers to examine and discern the source of spiritual message. So, mahalaga po ang isang mananampalataya, meron siyang discernment. Yung bang, yung kutob niya, may po yung sabihin ng discernment.
nakukutuban mo na ito yung kailangan. Nakukutuban mo na ito yung maitutulong mo para sa iyo sila. So, ano daw? Discern and the source of spiritual wisdom. So, get ready po. Ganun po yung gagawin sa atin ng Lord. If we are truly discerned with what we are praying for. So, talagang subukan ng Spirit. At we also appreciate sila nanay, sila Tito Giselle, sila po ay taga-darangan po kayo. So, nagbibiyahe sila dito. So, doon pa lang na, wala pa po kayong absent. Palakpakan namin si Lord. Grabe, no? Si Tito Giselle, no? Sobrang tuloy-tuloy kay Lord. So, natetesting yung Spirit, no? Nakikita talaga, no? Whether it's good and bad situation. Maganda, kay Lord pa rin tayo. Amen? So, ano man pong sitwasyon ng buhay mo ngayon, dapat matagpuan tayo ni Lord na mananampalataya tayo sa yung bang kahit nawalan ka ng kabuhayan, kay Lord ka pa rin. Kagaya po ni Hope, alisin man po lahat sa iyo, dapat si Lord pa rin yung ito. Amen? Kaya po, dapat hindi ka kayang tumbasan ng mundo pagdating kay Kristo. So, verse 7, sabi po rito, sumagot naman si Felipe. Paano kaya mag-isip ang isang Felipe? In the context of people, kagaya, ito po, disciple na po ni Jesus to, Sabi rito, kahit na po halagang 200 salapi, pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain na sila ng tig-kaunti. Ibig sabihin, kung makakabili man daw sila ng hindi ganun karami, tapos kurot-kurot pa rin lahat sila, kurot-kurot na lang para makakain lahat, hindi pa rin sasapat. So, yung kaisipan ni Philip, kurot-kurot din na. Napakaliit na mag-isip. Eh, kahit naman po ako, aminado ako, kung ako yung katabi ni Jesus, ganyan din ang aking mindset. Kurot-kurot lang din. Hindi po din, sinabi ng Bible, kurotin kita dyan eh. Buti si Lord ay talagang strategic si Lord. So, sa ibang verse pa po niyan, ay sabi po dyan, sa ibang book pa po niyan, ng gospel, ay kahit daw po isang taong sahod ng isang tao, hindi raw kayang pakainin ng ganun parang. Sabi, no? Pinuldukan mo agad si Lord. Hindi niya naisip yung katabi niya, kaya mag-produce. Ang dami na po kayang nagawa ni Lord na himala. Tama po? Sige po, ako po, aminado rin ako ni Lord. Kapag mayroon kang mabigat na sitwasyon, may poproblemahin ka na malaki. Tapos minsan nakakalimutan mo na yung dami ng ginawang kabutihan ni Lord. No? Ang dami ng milagrong ginawa sa ni Lord. Pero minsan nakakalimutan mo pag naandun ka sa sitwasyon. Sino po simula ngayon, ang mindset mo kagaya na kay Jesus. Yung bang pag may sitwasyon kang mabigat, naalalahanin mo yung mga ginawa sa ni Lord. Count the blessing and the Lord. Ang dami ko na mapagtagumpayan. Bumukas na nga yung dagat. Nahati na nga yung dagat. Ito pa kaya? Hindi ko kaya. So, a mindset of depending what God can do. Not what can I do. So, ang kaisipan po ni Lord na dapat meron tayo kagaya nito. Ang kaisipan daw po natin dapat dumedepende sa kayang gawin ni Lord. Siguro inaantay ni Lord na sabihin sa kanya, Lord, napaka-imposible yan. Pero dahil kasama ka namin, kaya-kaya mo. So, napakahirap po na isipin ang isang bagay na talagang imposible. Balik tayo ng mic. Hello. So, napakahirap isipin ang isang bagay na hindi natin kaya gawin. Sabi mo rito, everything happened in our lives always started in the mind. So if you want to change your life, start to change your mind. Sabay-sabay nga po tayo. Everything happened. So, sino pong gusto mong mabago yung takbo ng buhay mo? Sabi mo rito, start to change your mind. Pero mapalakpakan natin si Lord. So, si Philip, ganun po yung gusto niyang gawin kay Philip. Gusto niyang baguhin yung takbo ng utak ng Philip.
Kasi ang ginagawa po ni Jesus, kaya po pinadaan sila sa ganyan. Kasi iiwanan din sila ni Jesus. Jesus started his ministry at the age of 30. At si Jesus, namatay po siya physically sa edad po na, ilang taon po nangalay si Jesus? 33. So, sa madaling sabi, 3 years niyang pinarabaho ang ministry. People ministry. Kaya po ganyan niya dinisciple ang kanyang mga. Kasi alam niya, ito pong 12 na to, may malaking gagawin kami para sa ating kagaya po natin sa mga generation na po. And the rest is history. Alam po natin ang nangyari sa 12 disciples. Sila po yung nagpakalat ng gospel, kaya po nabasan. At kung hindi po na-restore si Philip nun, alam niyo po, kung hindi na-restore ang 12 disciples, may gawin din tayo kasi. Ang kaisipan lang natin, yung kaya lang natin isipin. At pag hindi na natin kaya isipin, hindi na natin gagawin. Tama po ba? Minsan tayo gano'n, di ba? Kuya, ang problema. Lahat may solusyon. Pag walang solusyon, huwag problemahin. Grabe, no? So, pagka hindi kaya solusyonan, ibigay natin kayo. Even kaya natin solusyonan, dapat po ay kinukumit pa rin natin sa Lord. So, sabi rito, people mindset depends on his own perspective. Kaya po tama si Lord. Your thoughts is not my thoughts, and my ways is not my ways. Kung ano daw po ang pananaw ay siyang dalawa. Kapag po maliit ang kaisipan, maliit din ang paraan. Tama po? Kaya po madali mong malalaman sa buhay ng isang tao kung anong kaisipan. Yung bang pwede na yan. Okay na yan. So bakit? Ayun yung kaisipan niya. Dito po sa trabaho ko, gusto ko yung kaisipan natin, boss. Kasi mindset natin, boss, ay excellence. Ayaw niya ng, pwede na yan. Ayaw niya ng, pag binigay sa customer yan, dapat may wow factor. Sino kung gusto mong ganong quality ng buhay? Yung bang, ako po isa sa, lagi kong tinatanong sa sarili. Bihira ako mag-post sa Facebook, pero pag ako mag-post, isang buwan na naaalala mo pa yung pinag. Yung ganong mindset na. Yung pag ako nag-post, ma-isi-share mo itong ipopost ko. So, doon na ako tinuruan ng excellence. Kasi dati, ganun na ako mag-post, simple lang. Wala lang, di ba? Yung caption mo nakalagay, wala lang. So, kawawa naman yung nakabasa nun, di ba? Hindi mo siya natulungan mag-isip ng maganda. So, eme lang, di ba? Pero okay yun, hindi ko sinasabing bad yun. Pero, what we mean is there are people looking at us. Yan. Titignan ka talaga ng tao. Paano kayo mag-isip itong pastor na to? Paano kayo mag-isip itong tao ko? Sino na excited na yung kaisipan mo ngayon, hindi na pang sa'yo? Amen? So, si Jesus, ganun siya mag-isip. So, sabi po rito, a mindset that serves and conquers everything, a mindset defending what God can do, not what can I do. Grabe. Hindi po sa kaya natin gawin kung ano ang kaya gawin. Amen? So, verse 8, sinabi ni Andres, ito po ay isang disciple pa ni Jesus, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, verse 9, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. So, subalit, sasapat kaya ang mga ito? So, sa ibang book po niya, kasi book of John po tayo, sa ibang aklat po ng gospel, ay meron pong little boy dyan na nagbigay niya. Yung little boy na yon, ayun lang yung dala niya, meron siyang 2, ilan daw po yung dala niya? 2 tinapay at 5 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito. So, itong batang to, ayun na lang yung meron siya, in-offer na tayo. Grabe, no? Tayo kasi pag meron tayo, di ba, siyempre mas mahalaga tayo sa sarili natin. Ganoon naman tayo, hindi po masama yun. Mahalaga na unahin yung sarili mo bago ulit. Pero itong batang to, kakaiba mag-isip. Kasi sa ibang book, merong little boy na lumapit yan. In-offer po yung 2 tinapay at 5 tinapay at 2 isda. So, subalit, sasapat kaya mga ito. So, si Andres, ganun din mag-isip.
negative, masyadong nire-ratio. Totoo naman, sa kaisipan ng tao, mahirap arokin yung gano'n. So, si Jesus, ang ganda po ng response ni Jesus dito. Verse 10, punuin ninyo, paupuin ninyo ang mga tao. Sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang lahat. Humigit kumulang 5,000 ang mga lalaki. So, na-justify po ba yung pinag-uusap natin kanina? Ang tinutukoy na po ay 5,000 mga lalaki. So, they are representative of their families. And during that time, nasa war ages din sila. Panahon po kasi ng mga dynasty that time. Kaya ang gera is possible talaga na available sa kanila. Kasi nasa Roman Empire na po sila that time. So, ibig sabihin po, si Jesus, meron siyang gagawin. Bakit? Pinaupo. Hindi naman sinabi ni Jesus, pauwi nyo na, kulang pala tayo. Wala pala budget. Hindi pala pwede, pauwi na naman. Pero siya, ang ginawa ni Jesus, sige, pauwi na. Ano pong sabi ng next verse po dyan? So, eto po, basahin ko lang po ito, no? So, ito po yung mahalagang tanong dyan. Ano kaya yung mauuna? Ito po yung tanong ni Satan. Ano po kaya yung mauuna? Milagro ng Diyos o pagsunod muna ng tao? Sa tingin niyo ba, ano yung dapat mauna sa dalawa? Yung milagro, himala ni Lord o yung susunod muna tayo sa gusto niya? Susunod muna sa gusto niya. Tama po. Alam niyo po si Lord, gustong-gusto ni Lord na mauna muna yung pagsunod natin. Dapat po mauna muna yung pagsunod natin bago yung milagro. Ang milagro po kasi ay kayang-kayang gawin nila. At any time, at any moment, 20%. Pero ang pagsunod ng Lord, ang pagsunod ng tao, tama po ba? Minsan optional. Kung sabi optional, depende kung may blessing dyan. Bili ka nga ng ganito sa paligid. Depende kung may gasolina. Depende kung merong extra. So, yun po ang tao, totoo naman mahilig sa extra. Di ba? Masarap sumunod. Siyempre, pag merong pampaanda, kung tawagin. Ibig sabihin, kaya po pala ng mga salita ni Lord, pansinin niyo ang mga salita ni Lord. Lagi siyang may promise sa dulo. Napapansin niyo po yan? Sabi, di ba, ng Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord. Ano pong sabi sa ulit? He will give you the desires of your heart. May blessing na, may pangako. Sabi ron sa Joshua 1:8, meditate the book of the law. Ano pong sabi sa dulo? Nandito pangako ni Lord, your life will become prosperous and successful. Laging may gasolina si Lord. Kasi alam niya, ang tao, hirap pa sa Lord. Pero sabi rito sa verse na to, gusto ni Lord makita muna yung obedience bago ang blessing. Sino pong alam mo na gustong-gusto kang pagkain ni Lord? Sabi mo sa katabi mo, pagsunod muna. Kailangan matutunan muna natin talaga sumunod. Kaya po, isa po talagang practice tong lugar natin ang pagsunod. Tama ba? Isang nasa mountain top po tayo. Ibig sabihin, dito makikita yung talagang sincere heart mo. So, ang mundo na to, meron po kasing kaisipan ng mundo na, ang sabi po rito, ang mundo sabi, to see is to believe. Patingin muna ako bago maniwala. Puso sa yan, sa mga kabataan. Hindi ako naniniwala ang yung pinapakita. So, sa atin din po, minsan, ayun po yung kaisipan natin. To see is to believe. Patingin muna bago ako maniwala. Pero alam niyo po ba kay Lord? Ang sabi po ng Lord, believe first in order for you to see. Sino pong gusto nyo ganun kaisipan? Yung bang prayer mo, Lord, naniniwala ako, darating na itong pinag-pray ko. Mangyayari na ito ngayong taon na to. Binigyan mo pa ng taon si Lord, no? Binigyan mo pa ng date si Lord. Bago ako mag-birthday, Lord, mangyayari na ito. So, bakit? You believe first before nakita mo. Ano pong nauna? Nahati ang dagat o yung naniwala mo na si Moses? Sabi ni Lord, taas mo yung tupad mo. Kung hindi sumunod si Moses, walang hating dagat. Apa?
Kung hindi sumunod si Abraham na i-offer ang kanyang anak na si Isa, the one and only, wala pong tupang darating. Diba may dumating na iaalay. So minsan, dahilan dito, sa simpleng kaisipan lang ng tao, minsan nababago yung takbo nito. Amen po? Kaya po simula ngayon, pag in-apply po natin yan, naniniwala ka muna bago mo makita. Super excited na ang Christ yung pinangalan will become a thousands. Amen? Magkakaroon po ng mga outreaches sa Antipolo, sa Angono, sa Taytay, sa Teresa, sa Tanay. Kasi po, ayun po yung pangitangan. Yung po naniniwala. Amen? So, lahat po yan ay available sa mga anak nila. So, napakalaga po na ito po yung ating mindset. Kasi po, hindi po lahat ng tao ay kagaya ng ganito po. So, kagaya po ng ating paparating na anniversary. Magkakaroon po tayo ng anniversary. Po ba? Next week na po yun. Next week na po yung ating anniversary. At gagawin po ito sa Pampanga. So, doon po tayo nakatira. At doon din po ang Tri-City Family. Kaya po, ang gagawin po natin sa family, gathering of the family. So, Tri-City is not just ordinary anniversary, gathering of the family. Naniniwala po ba kayong pamilya kayo ng Tri-City? Amen? So, ito po yung munting request and ito rin po, another thing, how we see kung ano yung nagita nila. Kaya po excited po itong anniversary ko. Sapagkat may mga maririnig po tayo dito na hindi niyo po naririnig dito. May maririnig po kayo na hindi niyo naririnig dito. At may mapapakita po sa inyo si Lord na hindi niyo nakikita rin. Kaya po I encourage you, kung available po kayo noon, kung kayo maglalala, may sasakyan po tayo. Desisyon nyo lang po yung natin. Mas na po kayo ay nag-desisyon na, kuya, sama ko yan. Ngayon po, ng pagsama nyo na po yun, it is, sabi ko nga po kanina, it is your yes to your generation. And di naman po masamang tumanggal pero maganda po, makita nyo yung gusto mo ipakita sa inyo. Para maintindihan natin yung the feeding of the 5,000. Ayun po, hindi naman 15K yung mapupuntahan nila. Pero gusto kong ipakita ni Lord, gaano karami yung pinakain ni Lord. At lahat po tayo, kakain po tayo ng word ni Lord sa dati po na April 20. Sino pa excited? Yes. Na ito pong anniversary na to is not just an ordinary anniversary, pero lalagyan ka ni Lord ng matinding bahay. Amen? Lalagyan ka ng matinding word ni Lord na pwede mong magamit for the rest of your life. Ako po ay bunga lang ng mga conferences. Bunga lang po ako ng pagsama-sama sa mga ganyan gawain. At hindi ko na imagine, ginago pa lang. So, si Lord po, marami siyang gustong gawin. Meron po siyang gustong ipangako sa iyo. Pero, kanya-kanya po tayo. Ang ating pong ginagawa na to, it is between you and God. Ang pagsunod niyo po, huwag mo pong ibabase sa kasamahan ko. Iba minsan sa college ganyan. Example po natin sa college. Dahil magtatropa kayo ng high school, anong kurso mo? Yan na rin ang akin. Sama-sama na tayo. Best friend forever. Isang ganun. Isang ganun. Anong nangyari dun sa hindi naman nila gusto yun? Nag-ship sila pagdating na third year. Nag-ship sila ng second year. Ay, nag-hirap pa kanya course mo. So, ganun din po sa Lord. Hindi po pwedeng yung pagsunod mo, madadamay sila. Hindi pwede yung pagsunod mo, yung blessing mo kagaya sa akin. Hindi po. Kanya-kanya po tayo. Kanya-kanya po tayo. Pananin talaga. So, dahilan sa tayo naman po ay magkakasama ng bless nila. Pero magkakaiba yung tayo bless. Ako, sabi mo sa tabi mo, mindset. Isipan na kagaya kayo. So, isa po ito sa nireveal sa akin nila. Wala naman palang problema sa instruction. Wala problema. Nagkaka-problema daw sa execution. Tama ba? Walang problema sa pangitahin nila. Malaki yung pangitahin nila. Pero yung pagsunod pa lang, medyo delikado.
gaya ng mga disciples. So, tuloy po natin yung verse. Ang ganda po nito. Kinuha ni Jesus ang tinapay. Matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi ni Lord sa mga tao. Kanino daw po nagpasalamat si Lord? Sa amin. So, pinag-pray ni Lord. Pansinin niyo ito, ang ganda nito. 5 tinapay, 5 isda, 2 tinapay. Pinag-pray ni Lord, ni Jesus, nagpasalamat siya sa Ama, at yung nakaunti na yun, alam niyo po ba nangyari? Lumami. Sabi po ng Bible, basahin po natin, ha? Ginawa na Jesus ang tinapay matapos magpasalamat sa Diyos. Pinamahagi yan sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isla. Nakakain ang lahat at ilan daw po ang tao ron? Almost 15K. Ano daw po nangyari? Nakakain ang lahat. Walang sinabing nakakain ng sapula. Pero sabi ito, nakakain ng lahat at nabusog. Verse 12, nang makakain na ang mga tao, sabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang mga lumapis ng di masaya. Verse 13, ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain. Sa English, 12 baskets. Grabe, no? Yung kakaunti pala, pagka binigay mo kay Lord, pinagpasalamat mo kay Lord yung kaunti, anong mangyayari? Dadami, maraming makikinabang, at ang sabi rito, may leko. Excited dito pagpapala ni Lord. Bukod sa dadami, may isa siya. Amen? Sino ba dito yung kahit kaunti, ang dami siya? Amen? Sino po dito yung maliit mong faith sa mga? Makalaki nito. Amen? Isa po sa benefit ng birthday ko kasi yung linggo ka. Pero alam niyo po ba, na-excite ako kasi nakita ko yung mga comment ko. Lalo yung mga sa buhay pa niya. Mga nag-PM lang sila yung caramel din sila. Kaya gusto ko yung mga sila. Kuya, mahal kita. Salamat sa inyo. Sabi mo nisa, pero kasi yung faith mo, nahahawa kami lahat. So isa po yun sa nakita ko na yung pananampalataya mo, bagamat maliit mo yun, because you are persistent, inuloy-tuloy mo siya. Hindi po yung naramay. Kaya nag-post na lang ako gabi, kasi rin kasi nga mag-aaral. Nag-post na lang ako. Kaya thank you po sa lahat ng mga tayo, hindi ko na kayo may isa-isa. At yun po, isang example po yan na yung buhay mo pag naka-influence nyo. Ngayon lang sa mga little things na ginagawa. Kaya po ang pagpupo sa Facebook, we need to share life, we need to share faith, we need to share hope sa mga. Kaya kung sino excited na lahat tayo makikinawa sa pagkakawa. Amen? Kaya pakampo natin si Lord. Yung mga nagtutuga, naniniwala ako halos lahat ng disciple ni Lord nagtutuga. Di ba dyan, hindi na lang sa'yo. Kasi hindi na isip ng leader natin. Baka hindi optimistic, hindi realistic na isip. Pero pansinin niyo po, ina-experience natin. Dosen basket. May bound and desire. There is blessing in obedience. Sabi mo, kasakabi mo, there is blessing in obedience. So, kaya po nang naranasan nila, siksik, ibilig at umahakot ng pagpapala. So, ito po ay available sa atin. Amen? So, verse 14, hindi lang po disciple ang mga nakasaksi. Kasi sabi na sa verse 14, nang makita ng mga tao ang mga himalang ito, na ginawa niya, so sinabi nila, tunay na ito ang propetang naparito sa sanlibutan. Amen. Ang tao po, maniniwala sila pag may nakita sa sanlibutan. Sana, alam ko po sa inyo, kung mga nasasabay ka. Sinasimba pa kayo dun sa bundok. Layo naman na. May posibleng lumago na may simbahan na yan. Layo. Ito yung makakaranas ka po sa buhay ng mga hindi sila maniniwala. Maniwala kayo, kahit po ako, nung sinisimula ko, may mga naririnig tayo. Pero sabi ko, kilala ko naman yun. Kilala ko naman yung sino yung inuuhan ko. Hindi naman yung tao na sabi ko yung inuuhan ko. Hindi sila. Alam mo ba, pag may gusto kang gawin para kay Lord, maraming hindi maniniwala. Pero dapat magtiwala ka sa
para hindi ka masaltra. Hindi po ba yung bang yung pumipigil sa iyo, yung mga hindi naniniwala sa iyo. Pero yung time, kasama mo isa sa ka-congrats sa iyo. Diba? Isa sa, galing mo galing mo Lord congrats. So, pero hindi natin sila judge because lalo natin gagawin motivation. Ako ganun po ang sige, ngayon lang. Lahat ng time, magsisimba ka rin dito. Lahat ng time, magiging close tayo. Ayun po ako mag-try sa akin. Sabi ko lang, lahat ng time. Kasi sabi naman po ng Bible, sabi po sa akin ng Lord, through His Word. So, ito po sinabi niya kay Joshua, let the whole world know that there is God inside us. Pero formally or directly sinasabi sa akin Lord, let the whole world know that there is God inside of you. Ito po gustong sabihin rin sa inyo, Lord. Let the people know that there is God in your house, in your workplace, because of you. Amen? So, palakpak mo natin muli sa part na. Let's end with this thing. So, handa na po ba tayo sa mga milagro? Amen? Handa na po ba kayo sa mga plano na once na binigay mo kay Lord, pagtatagumpayin ka ni Lord. Kasi yung kaisipan mo, magiging kaisipan. Yung kaisipan ni Lord, magiging kaisipan. Simula. So, ang thinking ni Lord, pamalakihan, pamaramihan. Tayo po simula ngayon. Super excited. Amen? So, this time, tayo po tayo lahat. And let us pray to God. Let's give thanks to God. Sapagkat ang Diyos po natin ay meron pong binuksan sa atin ngayon yung mga ito. Walang iba kundi ang kanyang kaisipan. Ang kaisipan po pala ng Lord ay hindi selfish. Ang kaisipan po pala ng Lord ay para to seek and save the lost. Ang kaisipan po ng Lord magpagaling ng mga tao. Ang kaisipan ng Lord itest ang mga espiritu natin, not to judge, but to exercise our faith. Para po i-level up, galing tayo Lord sa mga next level na pagkakas. And this morning, let us pray to God na Lord, salamat po Ama sapagkat mabuti ka sa buhay namin. Lord, gustong-gusto mo, Lord, na ang iyong kaisipan mo, yung kaisipan din namin. Bagamat hindi po namin ma-reach ito, Lord, 100% Lord. But we do believe, Lord, na magkaroon ng kami kahit 20% Lord at 50% Lord ng iyong kaisipan, Lord, kayang-kaya namin mag-cover. Kayang-kaya namin mag-solve sa mga problema, Lord, sapagkat ang kaisipan niyo po ay available na po sa amin. Lord, sinabi mo sa iyo sa salita, Lord, na higit na makakagawa pa kami ng mga bagay, hindi pa sa nagawa ng iyong anak na si Jesus. Kaya po nagtitiwala po kami, Lord, that even, Lord, the mountains, we can move it down. Sapagkat, Lord, ito po yung size ng aming pananampalataya. Kaya po, salamat po, Panginoon, Lord, Lord, pag-stretch, Panginoon, ang aming kaisipan, Panginoon, ang aming pananampalataya. Simula ngayon, mas mag-iisip kami, Lord, hindi po sa kayang mabuti ng aming kaisipan, kundi, Lord, sa kayang mabuti ng iyong kaisipan, Lord. Yung sa kayang mong gawin, Lord, hindi po sa kaya lang. Kaya po, we're so excited, Lord, for your blessing, O God, sapagkat, Lord, ngayon pa lang, Lord, tinuturuan mo na kami maniwala. Tinuturuan mo na kami sumunod. At Lord, available na po ang iyong milagro sa buhay. Salamat po, Ama. At iyong natang papatuloy ka naman pinakopon yan, pinasasalamatan. Lord, this morning we will worship you. Continue to worship Lord through this song. Lord, masupungan mo kami na nasa lilim mo lamang kami. Masupungan mo lamang kami, Lord, na Lord, habang wala pa yung pangako mo, manatili kami sa iyong presence. Lord, ito pong katang ko, Lord, na magpaalala lagi sa amin, Lord, na walang, hindi pwedeng tawagin magpapala outside, Lord, your presence, Panginoon. Hindi po maituturo ito na blessing, Lord, na galing sa iyo kung kami malayo sa iyo. Kaya po, salamat po sa iyo, Baba. Lord, sa umagang to, we continue to worship you, Lord. Lord, we honor you, God, in this place. Salamat po lang. Lord, ito pong sinasabi sa lyrics na to, Lord, na mananatili kami sa iyong lilim. Lord, sasambahin ka namin, Lord, sa dakong lilim. At kung dakong lilim na yun, Lord, lihim na yun, Lord, ito po yung mga secret place namin, Lord.
na sa aming kwarto. Lord, we can worship you, Lord. Even sa CR, Panginoon, we can worship you, God. Even sa biyahe namin, Lord, sa pinakamagaling, we can freely worship you, God. Kaya po, salamat po, Ama, sa umagang, Lord. Salamat po ng marami, Lord. Kaya mo ang buhay namin, Panginoon. Let us sing this song, church. Let us give honor to God. Kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon. Kaya't may ipagmamayaan sa iyo lamang. Yes, God, sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo mananatili sa iyong piling, sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling, masumpungan ka sa dakong lihim. Worship you, God, in this place. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong kaisipan na available sa amin. Ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago ang ako. Salita mo'y manghahawakan sa iyo lamang. Sa iyo lang ako makakapagpapalit. Sa iyo lamang. Let's worship our Lord Jesus Christ. Mananatili sa iyong dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, masumpungan sa dakong lihim. Lord, salamat po sa umaga po. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. Lord, patuloy yung pag-arihan ng buhay namin. Tuloy ka, Lord, na maglagay sa aming isipan ng mga pangako mo, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Lord, isa sa worship you, Lord. This is the journey song. Na ito yung ating declaration to God. Let's declare. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Let's declare. Pag-uwi ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, sasambahin ka
Lord. Thank you for this wonderful morning. Salamat po sa iyong revelation. Salamat po sa iyong word, O God, na ibahagi sa amin. Lord, ang iyong salita, Lord, hindi po babalik sa iyo, Lord, na walang sulit. Kaya po, ngayong bagang to, verses, so much blessed and thankful, Panginoon, sapagkat, Lord, ang iyong salita, Lord, ay nasa puso ko. Lord, baunin namin ito, Lord. Gawin namin itong, Lord, prayer na aming buhay, Lord. That our minds, Lord, hindi po ito tambayan ng away, Panginoon. Hindi po ito enemies ground, Panginoon. Hindi, Lord, ang aming kaisipan, Lord, ay yung kaisipan, ay yung, Lord, tahanan din, Panginoon. Lord, bukod sa aming puso, Panginoon, ang kaisipan, Lord, titirahan mo rin, Panginoon. Lord, titirahan mo ng magagandang pananaw sa buhay. Lord, ang aming pag-iisip, Lord, will never be the same again. Salamat po, Ama. Give you all the glory, honor, praise belongs to you. In Jesus' name, amen. Bless ka po para kay Lord. At pinakauna po tayo. Sino pong nag-bless ka sa word ng Lord? Sapagkat ang Diyos po natin ay may talaga. Sa ating pong pagbibigay sa Lord, it's all about not just our heart, kaya po nakalulong magbigay. It's also about our mindset of giving, how we see that we are blessed and hindi pa ating blessed. Kaya po sa mga kagabi, let us pray. Sa ating pong mga ibibigay, hawakan po natin. Itaas po natin po sa Diyos. Lord, salamat po. Mabuti ka, Panginoon, sa buhay namin. Lord, ito po namin ibibigay, Lord. It is our now for you. Lord, it is more than this, Lord, na, Lord, yung binigay mo sa amin, hindi ba? Kaya po sa muting pagbibigay namin na ito, mapahuli ka. Mapasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, ano mo kung itong ibibigay namin, naway mag-advance ng iyong karyan, gamit naman. Salamat po, Ama. Give you all the glory, honor, praises belongs to you. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Let's give po. Po ni Lord ang kanyang away sa ating mga ibigay. Patuloy po bumalik po sa atin ito. Amen. Kaya yung palakpahan natin sa Lord. Ang Diyos po natin ay mabuti. Ang Diyos po natin ay dakila. Amen. So for some announcement lang po. So far po, ayun po yung pinaka-focus natin. Anniversary. Meron pong video na sinansabi. Nasa hindi natin siya mag-play. Pero isisend ko na lang po. Itong instruction ni Bishop ay napakaganda po itong sinabi niya rito tungkol po sa ating anniversary. So, maganda marinig natin. Check ko po. Kahit audio lang para po na pakinggan po natin. Maganda po kasi itong message. So, mamaya po yung send ko na lang po yung pinakang video. Okay, send ko na lang po sa GC na. So, pinapanood ko rin siya, excited siya kasi mamimit niya po tayo na lahat po ng outreaches. Kasi meron tayong galing sa ibang bansa na pupunta rin sila. And yung the rest na hindi makakawin, excited. So, nakalagay doon, yung macaron kasi may ginagawa. May sinisimulan na pala talaga sa C127 kung tawagin. So, ayun po yung place kung saan itatayo po yung pinakamalaking church ko na Christ.
Kaya po, magiging saksi tayo na makikita natin na yung lupang yung bago tayuan, at least na-experience natin tapak. Amen? Napakalaki po nun. Nandun naman po instruction sa mga sasakay mo natin. Napakadali lang lumabas. So, pinakarating lang po ni Bishop na kagaya po ng ating topic, dapat ang kaisipan daw po ng tao ay may abilidad siyang mag-solve ng problema. Problema po ba yung pag-agaran? Ito po kasi yung pagsahe, yung weather, ano pa, yung decision making. Pwede kasi natin dahil marami tayong pwedeng idahila. Pero sabi nito, pag meron kang mind of Christ, you have a mindset that solves and conquers everything. So ito po ang anniversary po, nangyayari lang siya isang beses lang sa kada 5 taon. Ilang beses daw po every 5 years? Isa. So pag hindi tayo nakapunta ngayon, ang susunod na mangyayari niyan sa 50th na. So, sabihin 2030 na ulit yung susunod. So, encourage po, bilang itong lingkod, subukan natin, conquer po natin. Para po, meron kang masabi kay Lord, Lord, I love you, Lord, to the highest level. Kagaya pa nito, mako-conquer po natin yung mga ito. So, yung mindset na po na yan, ay hindi lang po para din sa anniversary na yan, kundi po sa araw-araw natin pakunin. Amen? Ang sarap po mamuhay ng may tamang kaisipan para hindi ka basta-basta matamaan ng mga negative things sa buhay. Amen? Isa pag may negative, nalulungkot ka. Kaya po, we're so excited. Sino pa excited sa ating anniversary? Amen? We are part of the history in the making. And we are part ng ating pong kasaysayan. Magiging kwento po tayo. Amen? At ang masaya rito, pag pinanood natin yan, 5 years from now, 10 years from now, nandyan ako. Nakarating ako yan. So, yung t-shirt po natin, abangan nyo lang po, nakarating na rin po. So, sa mga hindi naman po nakapagpa-print, okay lang po. Pwede naman tayo mag-gamit ng anything na connected sa blue. Navy blue, dark blue, para po papunta po natin ng para tayo. And then, we have flag din po. Mayroon na po tayong materials gagawin. So, stay connected. At isa po pala, next Sunday, wala po tayong worship ng umaga. Pa kami pumunta ko. Para po aware tayo. Wala na po tayong worship noon. At ang magiging Sunday worship natin for next week is dun sa Pampang. So, excited. And then, marami-rami tayo noon. At huwag niyo po isipin yung panahon. Isipin po natin yung relasyon tayo. Kaya mong mali si Lord in any situations. Amen? So, tayo po tayo. Let us close in prayer. Tayo po yung mag-close in prayer. And let us give God everything sapagkat lahat po naman nag-galing sa Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa ating to. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Mayaman ka sa abad, Panginoon. Napakayaman po, Lord, sa pagpapala. Lord, napakayaman mo, Panginoon. Lord, sa pagtitimpi, Panginoon. Sapagkat, Lord, we are not deserved ng mga bagay na Panginoon. But still, Lord, give us a chance, Lord, para po mamuhay, Panginoon. Kaya po, sa umagang po, Lord, kami po ay malapit sa iyo, nagpatakang baba, Panginoon. Lord, sapagkat apart from you, Lord, pinili natin. Kaya po, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Lord, ngayon pa lang, binabago mo ng ating isipan, Lord. Meron kang binuksan sa ating isipan. Lord, that we are created according to your image and likeness, so that we have the mind, Lord, according to your Son, Jesus Christ. Lord, kung paano mag-isip ang aming Panginoong Jesus, kung siya'y naparito pa sa mundong ibabaw, Lord, hindi po kami mag-isip, Panginoon. Kaya namin i-resolvahin ang problema, kaya namin ayusin, Panginoon, ang mga imposible, Lord, kaya namin gawin, Lord, ang mga sinasabi ng mundo pa hindi namin kaya. Sapagkat, Lord, we have a good God. We have a God of miracle, na kaya gawin lahat, Lord. Lord, masumpungan mo kami sumusunod sa iyo. Masumpungan mo kami nagtitiwala ka. Salamat po, Ama, at pagkalaman po kami, Panginoon, sa paglalas ng salita ng pagdalit ko sa pagsasalawa namin. Lord, mabusog po ang aming pagkalaman pisikal, at higit sa lahat, Lord, ang aming pagkalaman spiritual, mabusog po ang aming salita. Lord, see the blessing. The Lord bless you. The Lord keep you.
If the Lord make His face shine upon you, and be gracious unto you. This week is going to be one of the best week of our lives, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, at sa lahat ng ating gagawin. All the glory, honor, praise belongs to you, God. Is our prayer. Jesus' name. Amen. And bago po tayo naman matapos, meron po tayong birthday ngayon, no? And so we want to greet Ate Amy. And let us pray also to her, sapagkat ang araw po ay minsan lang sa isang taon. Meron pa ditong dalawang birthday. So pray lang po natin si ate. Let us extend our hands sa kanya po. Marami po tayong pagpapala sa kanya. And let us pray to God na ito pong taon ng kanyang buhay maging pagpapala pa sa kanya. Maraming tayo. Lord, thank you po sa mga ito. Bless you po ang aming kapatid ito. Tuloy niyo po siya pagpapala. Tuloy niyo po siya, Panginoon. Lord, ang kagalakan sa kanyang puso, Panginoon. Ano man po ang nasa ng kanyang puso, kayo po hindi na nakakaalam. Lord, na nakakakilala sa kanyang Panginoon. According to your perfect timing, Lord, ibibigay mo ang mga bagay. Na-enjoy niyo po ang kanyang araw. Sama po ang kanyang mahal sa buhay, ang kanyang pamilya. Lord, ma-enjoy po ang iyong ibibigay ng pagkakataon. Salamat po, Ama. At we declare blessing upon our lives, upon His word, Panginoon, promotion sa kanyang trabaho. Sa naman po siya dalhin, Panginoon, mapapuno po ang pangalan na dadakilan sa Panginoon. Salamat po, Ama. And we give back all the glory, all your praise. Belongs to you, this is our prayer. Ang natin sa Amen. Amen. Happy birthday to you. Pag-ibigin ako ng prayer para kay Pastor Galapo. Natin yung prayer para tayo. Kayo po tayo. Yeah. Natin yung lunch natin sa kanya. Kasi ito mga tao. Lord, maraming salamat sa buhay, Panginoon, ng aming kapatid, pamilya, ng aming pastor, Pastor David, Lord God. Salamat sa life niya, Panginoon, dahil Lord, pinagamit niyo po siya, Panginoon. Umara sa aming Panginoon, dahil ang sinabi ng Lord, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Lord God, alam ko na Panginoon, dahil sa ginagawa namin sa Panginoon. Gagawin ko po the best, Panginoon, sa buhay ng Panginoon. Lord God, binibigyan kami lahat ng mga Panginoon, Lord God. Kayo po lahat ng ibigay nito. Alam ko po kayo nasa natin na alam ko lahat, Panginoon. Kaya Lord, yung perfect time, Panginoon, gawin natin ang Panginoon. Salamat po Panginoon sa buhay ng Panginoon. Lagi niyo po siya ingatan, protect po siya. Physically, Panginoon, spiritually, Panginoon. Gawin kung ano na Panginoon, alam sa inyo, Panginoon, alam ko po Panginoon, pinagamit sa ito, Panginoon. Lahat ng blessing natin binibigay sa Panginoon. Lagyan natin ang Panginoon ng gagamit niya sa bilang Panginoon sa Panginoon. Pati sa ating sa mga kabataan, Panginoon. Tulad niya, Panginoon, buhay niya, Panginoon, magamit yan, Panginoon. Lagyan niya parang Panginoon, binigay ka namin na Panginoon, victory o victory, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor, Panginoon. Na ang kanyang kaibigan, Panginoon, na gusto ko kayo pinutupad dito, Panginoon, sa Panginoon. Salamat po, mga napakigulat na natin kami sa puso ko ng ating Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Salamat po. Salamat po. At okay na po, tapos na po tayo. Enjoy po natin yung food fellowship. At maraming salamat po. See you next week po. Ay. Okay, abang ako. Ay. Habang kumakain po pala tayo, meron pong inandang presentation si Nanay Gara. Nakakatawa naman. No?
Sige po. So, upo muna po tayo. Tapos po, i-prepare lang po yung food. Same time, pakinggan po natin. Yan. So, meron po tayong special number for nanay. Suka. Doon ka. Kawin doon. Para gitna. Para gitna. Ikaw na dito, bilis mo na ba? Para ko tibig ito. Anta, palakpakan natin. Yun! Ba, nanay? Ato nila. Gusto ko lang i-greet sana yung mga nag-graduate. And then yung mga nanay na nakapag-graduate na anak. Thank you, thank you. Kasi yung mga kabisiman nila sa anak nila na makakuha, makareceive na kahit na ano. Bawal naman siya na pinagtanong nila. Lahat ng mga Kasi, ilang months na tayo. kasi, Thank you. Kasama tayo. Sa lahat ng mga hinihingi natin sa buhay natin, isa lang ang tanong ni Lord sa atin. Ano yung kaya natin ibigay para natin sa kanya? Yun na lang ang tanong niya sa atin. Pero mga So, alam ko, ano meron na na kami mga hindi pa lang pwede natin yung kantang ko, isa na rin ito sa isang nasama to doon sa music ko nung Pasko. dapat pala natin yung kapos natin ko. Pero pasensya na kasi first time. Medyo kapag ka. Kung alam niyo po ito, pwede niyo naman focus sa ilan. Para makapis naman ng kapa ko. Sometimes I can see
Practice yan, practice. So, huwag po kayong may pagka television section or sige lang po. At we are family in this place. Amen? So, maraming salamat po. My life is in the So, lahat po tayo ay picture tayo. After po ng kahit na po tayo, sa mga may lakad po, so, maraming salamat po sa inyong love for the Lord. Let's eat po and enjoy the fellowship po. Salamat po. Picture po, picture. Ngayon na tayo, dali. Punta kayo doon.